So once na sobra-sobra na, so ito na nga yung kasabihan na once na binigay mo yung sobra-sobra o binigay ko na nga yung lahat-lahat ay wala pa rin. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Ayan usapang pag-ibig pa rin syempre. So ito mga utol, dagdagan pa natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is binigay mo na ang lahat pero wala pa rin. Yun. So ito mga utol pipihitin natin yung mindset ninyo. Kasi marami talagang kababaihan na ligwak yung paniniwala. Na hindi alam kung ano talaga ang mas mainam na gawin. Ang buong akala lang nila is kapag binibigay mo yung lahat-lahat ay yun din yung maisusukli ng mga partner ninyong lalaki. 'Di ba? Kasi karamihan din talaga nag-a-advise na mga kapwa rin ninyong mga kababaihan na ibigay mo yung lahat-lahat. Yes, gawin mo yung lahat-lahat na makakaya mo. Kasi sigurado yun din yung maisusukli ng partner mong lalaki. Which is very wrong mga utol. Kasi sa totoo lang kung yun yung ginagawa ninyo sa mga partner ninyong lalaki is mas lalo lang kayong maaabuso. Yes? Kasi ganoon nga utol marami naman sigurong nagsasabi dyan na kung sino pang ginagawa o gumagawa ng lahat-lahat para sa lalaki na sobrang mahal na mahal yung isang lalaki, ayun pa yung iniiwan. Yun pa yung mga ipinagpalit. Kasi sa totoo lang utol is yung sobrang pagmamahal o sobrang pagbibigay lahat-lahat sa partner mong lalaki ay hindi ito tama sa isang relasyon. Kasi too much love can kill you nga. So ito na naman tayo, uulitin ko, which is nasabi ko na ito sa isang payo videos ko. So yung kasagutan dyan is wag mong ibigay yung lahat-lahat. Wag mong mahalin ng sobra-sobra. Magtira ka pa rin sa sarili mo utol. Wag mong ibuhos yung 100% mo o di kaya is halos lagpas pa sa 100%. 101%, yun yung mga sinasabi ng iba dyan. Kasi yun nga utol ang buong akala ninyo na yun din yung isusukli ng partner ninyong lalaki, which is mali. Sa aming mga kalalakihan, yes, kapag ginagawa namin yon sa mga partner naming kababaihan, ay sinusukli din ng babae. Yes, pero minsan meron ding babae na mapang-abuso kapag sobra-sobra yung pagmamahal ng isang lalaki. Pero pagdating na sa mga kababaihan na sobra-sobra yung pagmamahal ng isang babae, sobra-sobra yung mga binibigay is mas lalo lang itong naaabuso talaga ng lalaki. Kasi yung mga lalaki is mapang-abuso. At saka madali talaga lumaki yung ulo kasi kaming mga kalalakihan, yes, mindset na rin namin na madaling mauto yung mga babae. Kaya ganun nga mas madali kaming mang-abuso. Kasi aabusuin ko itong babae na ito kasi konting paikot-ikot ko lang naman dito bibigay rin naman kaagad. So ganon, once na na-train mo o naimuldura mo yung lalaki sa ganitong pamamaraan, mawawalan na ito ng takot. So once na mawalan siya ng takot, yes, wala na siyang respeto sa'yo. Subconscious mind niya ito utol which is hindi niya alam, hindi niya ramdam o di kaya unconscious siya sa mga ganitong pangyayari na naimuldura mo sa kanya, na hindi niya namamalayan na nawawalan na siya ng respeto sa'yo, hindi na siya takot sa'yo. Kasi una sa lahat is ramdam niya na hindi mo siya kayang tiisin. Kasi una sa lahat is alam namin na sobrang mahal mo kami. Pinaramdam mo sa amin binigay mo kasi yung lahat-lahat. Ikaw pa yung nag-effort, ikaw pa yung nag-e-invest. Yes, nagiging clingy ka, nagiging needy ka. So doon pa lang is ramdam na naming mga kalalakihan na sobrang mahal kami ng babae. So once nga mararamdaman na ito namin, so syempre, di ba? Bakit pa kami mag-e-effort? Bakit pa kami mag-e-invest? Bakit pa kami magkakaroon ng takot sa'yo? So doon nagsisimula yung lahat-lahat utol kung bakit bumabaliktad yung isang relasyon. Na una sa lahat is yung lalaki naman yung nag-e-effort, nag-e-invest, and then napapantay ito na nagmamahalan kayong dalawa. Yes? And then ito bumabaliktad ito utol pa konti-konti na nandito ka na sa taas, na sobra-sobra na yung pagmamahal mo, and then nandito na yung lalaki sa baba, na less na yung effort niya. Kasi sa totoo lang is takot ka nang mawala siya. Dahil sa pinapakita ng lalaki na which is yun din talaga yung pinakabala ng lalaki. Na mapahulog yung loob ng babae. Once kasi na mahulog na yung loob ng babae, wala na, tagumpay na kami. Kahit hindi na kami maghirap. So ganun nga utol mapaglinlang din minsan yung mga gawain ng lalaki.
lalong-lalo na yung mga lalaking manloloko, lalong-lalo na yung mga lalaking manipulator. So, ganun nga, kung magpapadala ka dito, talagang magiging dominante ka. Babaliktad yung lahat-lahat, utol. Instead na sa umpisa is yung lalaki yung naghahabol, yes, kinatagalan is parang ikaw at ikaw na yung naghahabol. Bumabaliktad dahil sa takot. So kung magpapanlinlang ka sa gawain ng isang lalaki na mahulog talaga o pahulugin yung loob mo ng buong buo, talagang babaliktad yung lahat. Talagang maging dominante ka. Yes, which is parang bitag lang ng lalaki. Mag-e-effort siya sa umpisa. Siyempre, yung babae naman is magugustuhan niya ito. So para hindi mawala yung kagustuhan niya, na which is masarap sa kanyang damdamin, kundi isang babalikan niya ito ng sukli. Susuklian niya. Hanggang umangat na ito na parang mas masobra pa yung pinapakita ng babae ngayon compare sa pinapakita ng partner niyang lalaki. So ganun yun, utol. So once na sobra-sobra na, so ito na nga yung kasabihan na once na binigay mo yung sobra-sobra o binigay ko na nga yung lahat-lahat ay wala pa rin. Kasi ganun nga, utol, ang buong akala mo is isusukli ng lalaki, hindi pala. Mas lalo ka lang aabusuhin. Yes, iba pagdating para sa aming mga kalalakihan. So ang mas mainam mo talagang gawin dyan is magtira ka para sa sarili mo. Huwag mong ibuhos lahat-lahat. Huwag kang maging needy. Huwag kang maging clingy. Huwag kang mapapa-overlove. Huwag kang silosa. Huwag kang puro relasyon at saka relasyon yung binabantayan mo. Puro lalaki at lalaki o yung partner mong lalaki yung binabantayan mo. Inuubos mo yung oras niya. Huwag ganon. Mas mainam pa na ituring mo yung lalaki na ito na parang barkada mo lang. No feelings involved. Yes, ganun lang muna, utol. May pagkikare ka sa kanya, may pag-aaruga ka sa kanya, pero sa pagmamahal ay hindi ka needy, hindi ka clingy, hindi ka pabebe. Hindi mo inuubos yung oras niya, hindi ka nagsiselos. Instead na yun ang ginagawa mo is binabaling mo yung oras na yun para sa sarili mo. So ganun yun, utol. Mas mainam na magbigay ka ng pagmamahal sa iyong partner is 80%, pero yung 20% is dapat nandito pa rin sa sarili mo. Huwag mong ibigay talaga 100%. Once kasi na maibigay mo yung 100% na ito, utol, wala na. Sablay na yung relasyon ninyo. So ganun nga, once na bumaliktad na, nandito ka na sa taas, naging aggressive ka, naging dominante ka, and then yung lalaki ngayon, kahit wala nang ginagawa, pero ikaw is nandito na kasi sa taas, yes, ikaw na yung nag-e-initiate, bumabaliktad na, so dito na rin siya makakagawa hindi mo inaasahan o hindi mo maaasahan, which is yung mga babae, lulukohin ka, kasi una sa lahat alam niya na ikaw ay takot na mawala siya. So anytime na babalikan ka niya is posible na pwede mo siyang mabigyan ng another chance. Pwede kanyang utuin ulit, pwede kanyang lukohin ulit, kasi marami rin talaga kababaihan dyan na kahit ilang beses na silang niloloko ng partner nilang lalaki ay nandyan pa rin kumakapit. So iyak ng iyak sa ngayon, nasasaktan. Talagang hindi ka makakawala sa sitwasyon mo na yan, utol, kung wala kang gagawin. Kung hindi mo binibigyan ng pasakit o ng takot yung partner mong lalaki. Sa pamamagitan talaga na huwag ibuhos yung lahat-lahat. Sa pamamagitan ng pagbigay ng pag-aalinlangan. Na parang tropa lang yung trato mo sa kanya. Walang selosan, no feelings involved. Maging mabait ka pa rin. Yes, nandiyan ka pa rin mag-aasikaso, yun nga, maalaga, like I said din kanina, para kahit paano, kung ipagpalit ka man ng partner mong lalaki, is magsisi at saka magsisi ito. Uy, mas okay pa yung partner ko na yun yung dati. Hindi mabunganga, maasikaso, maalaga, hindi clingy, hindi needy, hindi inuubos yung oras ko. Hindi sa bagong babae na ito is parang ahas na nakalambitin lagi sa katawan ko. Hindi ako makakakilos. So ganun, utol. So yun nga, utol, ang lesson natin sa ngayon is huwag ibuhos yung lahat-lahat pagdating sa pagmamahalan. Kasi yung overlove at saka yung sobra-sobra yung mga ginagawa sa isang relasyon ay yun yung mga naiiwan. So yun lang mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. And then ito magpapasalamat o nais kong magpapasalamat sa inyo dahil umabot na tayo sa 150,000 subscribers. Yes, hindi tayo aabot dito, utol, kung hindi dahil sa inyo. So sa pamamagitan ng aking papasalamat, well, ito isa-shoutout natin yung willing magpa-shoutout, lalong-lalo na yung nagpa-shoutout doon sa aking Facebook page. So ito medyo na marami-rami ito, kaya babasahin natin isa-isa hanggang sa makakaya ko lang. Kasi baka mapahaba yung oras natin, saka ito, medyo dumidilim na rin. So ito isa-isahin natin. Ito, shoutout sa iyo Eunice Rosas, ayan, pa yung kaibigan ni Kiko. Pa-shoutout kuya, congrats, ayan, maraming salamat. And then ito pa,
si Maribeth Ahilion. Ayan, pa-shoutout naman Kuya Kiko. God bless you and more subscribers pa, more. Ayan, maraming salamat Maribeth Ahilion. Ayan. And then ito si Jewel din Bundag. Ayan, pa-shoutout Kuya Kiko. Ito shoutout na kita. And then ito pa si Bama Bria. Ayan. Pa-shoutout Kuya Kiko. Ayan Bama Bria. Ayan, shoutout. And then Maymay Dichado. Ayan, 5. Uy, grabe yung mga pangalan. Ayan, pa-shoutout na din Kuya Kiko from Malaysia. Ayan Maymay Dichado. Yon. Dito pa si Medyo Maldita. Ayan. Kayo kaibigan ni Kiko, pa-shoutout. Yun, siya shoutout na kita. Dito pa si Vinira Ragado o Ragudo. Ayan, pa-shoutout. Yun, shoutout. Ayan. And then ito si Elmin. Ayan, pa-shoutout. Mirna Dadula from Singapore. Or si ano pala to, si Mirna Dadula. Ayan, palaging nanonood din to sa atin. Ito pa si Kiana Morales. Yes, pa-shoutout Kuya Kicks from Hong Kong. Ayan, God bless to all of us. Ayan, shoutout din sa iyo. Maraming salamat. And then ito pa si pa-shoutout Kuya Kiko, si Jang Mi Hir. Yun, si Jang Mi Hir daw. Yan. Ito pa si Meiji Ampong Nelverte. Ayan, pa-shoutout Kuya Kiko watching from Hong Kong. Congrats Idol Kuya Kiko. Ayan, God bless you more and more subscribers. Yun, maraming salamat sa iyo Meiji Ampong Nelverte. Yun. Then ito pa si Virgie Dagimol. Ayan, congrats, stay safe and God bless. Maraming salamat. Then ito pa Ayaw ko Labda. Ayan, shoutout Kuya Kiko from Riyadh and congrats to you. Maraming salamat And then ito pa si Carmen Villacorta. Ayan, pa-shoutout Kuya Kiko. Carmen Villacorta from Kuwait. Congrats and God bless you. Maraming salamat. Ayan. And then ito rin si Queenie Vergara. Ayan, pa-shoutout po Kuya Kiko. Queenie Vergara, God bless and congratulations po. Maraming salamat din. Ayan. And then ito pa si Rosemary Hiroy. Ayan, pa-shoutout po sa Hiroy family. Nakikinig sila kapag i-share ko yung naririnig ko sa iyo, Idol. Idol parang call po lang. Hehehe. Ayan, Rosemary Hiroy. Maraming salamat. So, and then ito pa si Apple Alaban Costello. Ayan, pa-shoutout naman po Kuya Kiko. Yun. And then ito pa si Lani Labrador. Yan. Sige po, dali ako. Isa din ako sa mabibigong puso. Pa-shoutout. Ayan, siya shoutout na kita, Lani Labrador. And then ito si Yesa Berdon. Ayan, pa-shoutout Sir Kiko. Ayan, salamat and God bless. And congratulations sa Sir Kiko. Ayan, siya shoutout na kita Yesa Berdon. Maraming salamat. And then ito si Mara. Ayan, pa-shoutout from Jeddah po, Elmira real name. Ayan, idol talaga kita. Maraming salamat sa iyo Mara. And then ito pa si Elibana Zor Khalid. Grabe yung mga pangalan, ano? Ayan, pa-shoutout po Kuya Kiko. May God bless you always. Maraming salamat sa iyo Elibana. Ayan, congrats po and God bless from Gisa Ihano. Ayan, Robbie Poras ulit. Ayan, pa-shoutout po. And then ito pa si Salcedo Hirado. Wow, sana mabanggit mo si Arlen Kitchen and Travel Vlog, Kuya Kiko. Basi may mag-subscribe man sa channel nga tulog. Ilongga ta, Ilongga. Ayan, maraming salamat. Ayan, Glim Rosadeno. Ayan, pa-shoutout po from Germany. Uy, dating client ko rin ito. Maraming salamat sa iyo. Ayan, ito pa si Mira o Myra ba ito? Ayan, pa-shoutout Kuya Kiko. Congrats, I'm always watching on your YouTube channel from Canada. Maraming salamat sa iyo, madam. Ayan, ito pa si Mylene Sulayaw de la Peña. Ayan, pa-shoutout lagi po ako. Nakikinig sa mga payo mo. Dami ko po natututunan. Salamat po. Ayan, maraming salamat. Dito si Donatella Gelbena o Gelbuena. Ayan, pa-shoutout naman Kuya Kiko. Congrats and God bless. Maraming salamat Christine T. Busako. Ayan, congrats Idol. God bless. And then ito naman si Marites Gonzaga. Ayan, pa-shoutout naman Miss DIY Arts and Crafts. Ayan, maraming salamat sa iyo Marites Gonzaga. Ayun. And then ito pa si Jerlyn Casamayor. Ayan, pa-shoutout Idol. Congratulations. Maraming salamat Then Annalyn Hipolio. Yun, pa-shoutout Kuya Kiko. God bless. And then ito pa si Hamila o Jamila Potre M. Amer. Ayan, pa-shoutout po Sir Idol. God bless you. Uy, maraming salamat And then ito pa si Ilad or Dali Hermino. Ayan, binaliktad. Shoutout Utol. Keep safe. Ayan. And then ito pa si Silin. Pa-shoutout po. Thanks and congrats po. Ayan, maraming salamat sa inyo. Jalapur. Pa-shoutout po Kuya Kiko. Congrats and God bless you po. Ayan, thank you. Yun. And then ito pa si Gracie J. Manzano. Oy, dati ko na rin client ito pa-shoutout. Ayan, shoutout sa iyo madam. Maraming salamat. And then ito pa si Rainy Faildunya. Ayan, Dagnaos. Ayan, Rainy Faildunya Dagnaos. Ayan, pa-shoutout. Ayan, shoutout sa iyo. And then Janila 18. Ayan, pa-shoutout po. Yun, shoutout na kayo. Shoutout na kita. And ito pa si Jocelyn Ramos. Ayan, ito sabi niya,
Pa-shoutout Idol Kiko. Kahit bago ako channel, hinabol ko talaga yung mga videos mo. Magandang yung mga payo mo. Maraming salamat ha. So, and then ito, congrats po. Pa-shoutout na rin po. Ayan, from Lia Ringgor. So yun lang mga utol kasi medyo masyadong mahaba na at saka ginagabi na tayo. Ayan, dinidilim na tayo ha. Next time na naman ulit tayo mag-shoutout. Ayan, para mabigyan rin natin ng chance yung iba pa nga gusto magpapa-shoutout. So yun lang ha, maraming salamat talaga sa inyo. Ayan ha, so ingat kayo. God bless and babush! Yun, mukha ko na lang yung nakikita. Binigay ko lahat para wala kang masabi.